DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwede gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Wala ho akong kasalanan sa inyo, Uncle Oscar. Bakit basta na lang kayo nanuntok? Binalaan na kita noon, hindi ba? Kinausap na kita. Ang sabi ko, huwag mong lolokohin si Cassandra. Para ko na siyang anak. Hindi ko siya niloloko. Anong hindi? Ilang beses kong nakita umuuwi ang pamangkin ko sa nanay niya na may pasa, putok ang labi. Binugbog mo siya. Magmamaang-maangang ka pa. Ngayong nabisto ka, itatanggi mo pa ang kasalanan mo. Wala ho talaga akong nalalaman sa sinasabi niyo, Uncle. Mahal ko ang pamangkin niyo. Daddy? Bakit po may dugo kayo sa bibig? Anak. Salbay ang daddy mo, Mika. Pasensya ka na. Sinuntok ko siya. Sorry. Pero gusto ko siyang turuan ng leksyon para maging mabuting padre de pamilya. Mabait po ang daddy ko, Lolo Oscar. Bakit niyo po siya inaaway? Halika, Mika. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa mami mo. Hindi! Bitiwan niyo po ako! Ayoko sumama sa inyo! Dito lang ako sa daddy ko! Bitiwan niyo po ako! Uncle. Hindi ako sasama sa inyo! Daddy! Nire-respeto ko kayo. Hindi lang bilang pulis opisyal, kundi bilang tiyuhin ng asawa ko. Pero kapag pilit yung kinuhang anak ko, ididemanda ko kayo ng kidnapping. Menor de edad si Mika. Dapat naroon siya sa poder ng kanyang ina. Alam kong batas. Kapag ang isang bata ay mahigit ng 7 taong gulang, hinahayaan siya ng korte na magpasya kung kanino siya sasama. Sa kanyang ina ba o sa kanyang ama? Gusto ko sa daddy ko! Oh. Dito lang
Narinig niyo, Uncle. Sa harap niyo mismo, nagpasya na si Mika. Isa pa, hindi kami maghiwalay ni Cassandra. May tampuhan lang ho kami. Gusto lang makipaghiwalay sa'yo ang pamangkin ko. Iresponsable kang asawa. Uncle, Binubugbog mo siya. Hindi na siya babalik dito sa bahay niyo! Makipaghiwalay ka na sa asawa mo. Ako na nagsasabi sa iyo, Cassandra. Nung ko pa naman gusto makipag-iwalay kay Darius, inaalala ko lang yung lagi niya sinasabi na hanggat posibleng isalba ang pagsasama, dapat isalba. Kasi nga sa angka natin, sa pamilya ng lolo mo, sa father's side, at sa partidos ko, kahit isa, walang napahiwalay sa asawa, walang naging broken home. Hindi naman ho kasi pare-parehong swerte ng tao sa pag-aasawa. Ako, minalas. Kaya nga binibigyan na kita ng bendisyon. Makipaghiwalay ka na sa walang niyang asawa mo. Pero gusto ko sa akin ang anak namin. Kung maghihiwalay kami, sa akin si Mika. Dahil hindi matatahimik ang kalooban ko pag wala sa piling ko ang aking anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti na lang bago nag-asawa ang bunsong anak ko, naibili ako ng washing machine. Pag ganito marami akong labahin, basta may Pride powder, wala nang problema. Ay, may tao. Sandali! Oh, ikaw pala, Kuya Atoy. Oo, Lagring. Napasugod ako dito sa lugar nyo dahil tinawagan ako ni Darius. May problema raw, pero pagdating ko naman sa bahay nila, walang tao. May kumusyon nga dyan sa kanila kahapon. Nakita ko dumating yung opisyal ng pulis na tiyuhin ng manugang mo. Hindi ko pa nakumusta si Darius dahil medyo mataas ang presyon ng dugo ko eh. Ano nga ba nangyari? Umalis daw ng bahay si Cassandra. Ano? Gusto na raw makipaghiwalay sa kanya, sabi ni Darius sa text. Kaya napasugod ako. Naku, naguguluhan ako dyan sa mag-asawang yan, Kuya Atoy. Hindi ko malaman sa kanilang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang may diferensya. Mama, nagpunta ako dito para lutasin kung ano man ang problema namin ni Cassandra. Ikaw mismo ang problema, Darius. Problema ka ng anak ko. Kaya hindi na siya makikisama pa sa'yo. Wala po akong kasalanan. Anong wala? Madalas sinasaktan mo siya eh. Oo. Lagi raw mainit ang ulo mo pag nasa bahay. Kasi naroon na ang atensyon mo sa kabit mo. Wala po akong kabit, Mama. Sumusumpa po ako. Tapat ako sa asawa ko. At hindi ko siya sinasaktan. Sinungaling! Abay, hindi minsan na dumating dito si Cassandra may putok sa labi. May mga pasa sa braso. Kasi nga sinasaktan mo. May sasabihin po sa inyong apo ninyo. Kaya ako siya sinama. Mika, anak. Sige, sabihin mo sa lola mo. Ang nakita mong ginagawa ng mami mo. Nakikita ko po, Lola, si Mami. Sinasampal niya ang sarili niya. Ha? Minsan po, nakita ko rin, pinapalo niya ng kahoy yung braso niya. Ganito po. No. Ganyan, oh. Oh, kita niyo? Ano? Opo. Tapos po sinampal niya yung bibig niya hanggang may lumabas na dugo. Pero,
mami mo? Nasisiraan ba siya ng bait? Wala na ba siya sa kanyang katinuan? Ma, halos hindi rin po ako makapaniwala sa pinagtapat ng apo ninyo. Kaya gusto kong malaman nyo rin. Hindi ako naniniwala sa sinabi ng batang niyan, Darius. Lola! Tinuruan mo yan ang sasabihin. Ano? Kinoach mo siya para palabasing wala kang kasalanan. Gusto mong baliktarin ang anak ko. Gusto mong ipasa sa kanya ang sisi. Nagkakamali kayo. Darius, kitang-kitang ebidensya. Kaya huwag ka na magkaila. Wala kang kwentang asawa. Mama. Wala kang kwentang ama. Mika, halika na. Halika na. At ikaw ha, wala ka na rin karapatan sa apo ko. Ano? Halika na. Kahit kailan hindi ako nawala ng galang sa nakatatanda. Pilit ako nagpapakabait. Pero binabalaan ko kayo. Baka hindi nyo alam ang pwedeng gawin ng isang mabait na tao kapag nasagad ang kanyang pasensya. Pwedeng maging demonyo kahit isang santo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya ka na sana, Oscar. Ay, nako. Tense na tense lang ako. Kaya pinuntahan kita sa police headquarters. Tama lang ang ginawa mo, Ate Feli. Parang biglang tumaas yung presyon ng dugo ko. Matapos naming mag-usap ni Darius. May mga sinabi siyang mahirap paniwalaan. Ang isang taong may kasalanan, lahat ng palusot gagawin. Biruin mo ha. Si Cassandra raw ang nananakit sa kanyang sarili. Kapani-paniwala ba yun? Aba, liban na lang kung nasisiraan ng bait ang anak ko. Oh, teka lang. Sarento. Sir. Itabi mo itong kotse. Sandali lang. Yes, Colonel. Itatabi ko. Oscar, bakit mo pinahinto itong mobil? Ate Feli, hindi ba't si Cassandra ang babaeng yun? Ha? Nasaan? Saan banda? Ayun o. Umakyat sa hagdan papunta sa entrance ng mall na yan. May ka-holding hand siyang lalaki. Oo nga. Ang pamangkin mo nga, Oscar. At parang kilala ko ang lalaking kasama niya. Ano ang ibig sabihin nito? Mika, anak, Tana. Natakot po ako, Daddy. Akala ko, hindi na ako ibibigay sa inyo ni Lola Feli. Mahal kita. Ipaglalaban kita. Hindi ka nila pwedeng agawin sa akin. Hindi na po ulit ako pupunta sa bahay ni Lola. Ayoko na. Baka hindi na niya ako pauwiin. Gusto ko po sa inyo. Pero mas mabuti po kung magkakabati po kayo ni Mami. Ginagawa kong lahat, anak, para magkaayos kami ng mami mo. Pero mukhang ayaw na talaga niyang makisama sa akin. Bakit po gano'n si Mami? Ang bait-bait niyo naman po. Bakit ayaw na sa iyo ni Mami? Cassandra, pwede na tayo magsama, ha? Effective ang acting mo. Nagkahiwalay na kayo na asawa mo. At may bendisyon palang mama mo, ha? Oo, Marco. Pwede na tayo magsama. Tapos, ang sunod na aasikasuhin naman natin yung pagpapaanal ng kasal namin ni Darius. Oo nga. Ganyan nga. Sundin mo lahat ang iniutos ko. Oo
ito na nga. Diba? Uy, grabing sakripisyong ginawa ko, ha? Ang sakit din kaya pag sinasampal ko yung sarili ko. Oo naman. Minsan binabangga ako sa hamba ng pinto yung mga braso ko. Naku. Para magkaroon ng pasa. Pang best actress talaga ang acting mo. Kaso, ang problema, si Mika. Si Mika? Oo. Bakit hindi mo ba siya makukuha kay Darius? Minor de edad si Mika. Ha? Ang minor de edad, ang alam ko, dapat nasa poder ng nanay. 7 taong mahigit na si Mika. Pag gano'n na raw ang edad, binibigyang laya na ng korte na magpasyang bata kung kanino niya gustong sumama. Teka, ganito. Mas mahal ba naman niya si Darius kesa sa'yo? Mukhang ganun. Tingin ko nga Kasi napakabait ni Darius sa kanya. Yun lang. Asan? Mama? Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino si Marco sa buhay ni Cassandra? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Kent Villamor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Vilma Borromeo Estillore, Susan Robles, Olive Madridejos, at si Phil Cruz sa papel na Darius. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang nalalabing kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Pwedeng maging demonyo kahit ang isang santo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.